Good news, nagsalita na. Nora Aunor, big pasabog kay Duterte, iyak. BBBM dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin itong post ni Miss Nora Aunor. Ayun, syempre, bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre, lagi natin nasasalubong sa mga channel ng mga news. Si General Macanas. Syempre, bibigyan na din natin ng reaksyon. No? Bibigyan natin ng reaksyon yan. General Macanas yan, idol natin yan. Syempre, supportahan natin yan. The General's Viewpoint. Ayan, credits po, General Macanas. Ayan, pagpatuloy natin. Ang nag-iisang si Nora Aunor, superstar. Superstar? Ako, maka-Nora Aunor ako. Ay, nako. Basta Nora Aunor na usapan, nako, nanay ko. Talagang idol na idol si Ma'am Nora Aunor. At isa pa talaga na talagang alam natin na si Miss Nora Aunor talagang napakaraming fans dito sa Pilipinas. 'Di ba? Talagang maraming Noranians talaga ang nagmamahal at humahanga sa kanya. Isa na doon yung nanay ko talaga. Ramdam na ramdam ko sa nanay ko 'yan. Grabe, walang pelikula ni Nora Aunor na pinapalagpas 'yun. Oo. Ang Nora Vilma, Nora Aunor kasi ang kapatid kong babae, maka-Nora, kaya maka-Nora na rin ako. Ito, may post siya, sinabay niya itong birthday ni Tatay Digong, nag-greet siya ng happy birthday sa post. Kaya lang, pinasalamatan niya si Tatay Digong sa paggawad sa kanya ng National Artist Award. Kasi panahon ng Pinoy administration, palaging dinidisapprove ang award. Pagdating ni Tatay Digong, bago siya bumaba sa pwesto, talagang ibinigay niya ang National Artist Award kay Miss Nora Aunor. At sabi ni... ay, totoo naman, oh. Deserve naman ni Miss Nora Aunor na talagang tumanggap ng National Artist Award. 'Di ba? Bakit naman na-disapprove yung national artist niya? 'Di ba? Kung meron mang personal na dahilan, dapat labas naman talaga 'yon. Dahil alam naman natin talaga si Miss Nora Aunor, talagang napakalaki ng ambag sa pelikulang Pilipino talaga niyan. No, 'di ba mga Noranians? O sino yung mga Noranians dito? Mga katunay, ha? Comment lang kayo sa comment box. Tama ba ako? Mali. Nag-iisang superstar. Hindi ko makakalimutan. Tinatanaw niyang utang na loob. Kaya ngayon, nasa mahirap na kalagayan si Tatay Digong, pinapalakas niya ang loob. Napakaganda itong post na ito. It was shared by Lance Kurt Zimmerman Duterte. Sinare niya 32 minutes ago. Ito na yung post ni superstar Nora Aunor. Ayan. Ngayong March 28, 2025 ay araw po na napaka-special para sa ating minamahal former President Rodrigo Roa Duterte. Nais ko lamang po siyang batiin sa kanyang kaarawan. Happy 80th birthday po, Tatay Digong. Sa araw po ng iyong kaarawan, hangad po naming lahat na nagmamahal sa inyo. Bigyan po kayo ng buong may kapal ng katatagan ng loob. Maging malakas pa po ang inyong katawan at maging isipan upang malagpasan po ang anumang pagsubok na nangyari po sa inyo dyan sa Netherlands. Isa po ako sa milyong kababayan po natin ang nananalangin sa inyong agarang pagbabalik dito sa ating bayan. Isa rin po ako sa mga nalulungkot dahil sa nangyari sa inyo. Gayon pa man, alam ko po na ito ay inyong malalagpasan dahil malinaw naman po sa aming lahat ang inyong mga nagawa at pagmamalasakit para lamang sa ating bayan. Parang medyo madamdamin yung pagbabasa ni General Macanas dun sa naging post ni Miss Nora Aunor. Asa po kaming lahat na makakapiling ka namin dito sa bayan mong minamahal na sobra. At maraming salamat din po, Tatay Digong, dahil ikaw lamang po ang nag-iisang presidente na kumilala sa aking mga nagawa at naiambag sa ating sining. Kumbaga ito talaga. Parang tinatanaw ni Miss Nora Aunor na napakalaking utang na loob yung ginawa yung ni PRRD. Pero para sa akin hindi naman utang na loob. Kumbaga karapat dapat talaga na matanggap ni Miss Nora Aunor ang mga ganong klasing parangal. 'Di ba? Si PRRD lang gumawa. Ang daming mga bagay noon, no,
na hindi nagagawa ng ibang administrasyon na si PRRD lang ang nakagawa. Gaya ni Miss Nora Honor, na halos na-disapprove ng mga panahon ni Pinoy ang kanyang National Artist Award. Hindi siya nabibigyan ng parangal. Sa kabila na nakikita natin na alam natin na si Miss Nora Honor ay karapat-dapat talagang bigyan ng ganun dahil sa mga naiambag niya. Yan, inuulit ko. Alam nating lahat yan, mga katunay. At isa pa, no, ang dami ding administrasyong dumaan, ipapaalala uli natin, si PRRD lang talaga ang nagpalibing kay Apo Lakay. 'Di ba? Ang dami niyang nagawa na hindi nagawa ng ibang administrasyon. 'Di ba? Halos si PRRD lang ang gumawa ng mga imposible na naging posible. 'Di ba? Kaya nakakatuwa si Miss Nora Honor kasi siya is nakikita sa kanya na marunong siyang tumanaw ng utang na loob sa isang tao na nagpahalaga sa kanya. No, sana ganun din yung iba. Na sana tignan nyo rin kung ano yung ginawa sa inyo ni PRRD, lalong-lalo na doon sa mga dating mga kaibigan niya nung presidente siya. Ano ba yung naitulong niya sa inyo? Lalong-lalo na sa mga political career nyo, kaya nandiyan kayo. Sana yun na lang sana. 'Di ba? Yung utang na loob na lang na kung ano ang nagawa ninyo sa kanya ay kung ano yung nagawa niya sa inyo. 'Di ba? Hindi nyo dapat siya ginaganyan. Hindi niya deserve yan. Kahit sinasabi ng iba na deserve mo yan. Kasi marami kang pinapaslang, marami kang nabiktima sa war on drugs. Sus! Napakaraming taong bayan ang nagsasabi, no, na napakaganda ang nangyari nung panahon ng war on drugs dahil mas naging ligtas ang paligid nun kaysa sa ngayon, kaysa sa mga nung mga nakakaraan. Sa huling sandali po ng iyong termino, ito ay pinagkaloob mo sa akin ang National Artist Award. Dalawang kamay po ako tinanggap sa palasyo ng Malacanang. At nang makita po ako ni Senator Bongo, ay nilapitan po niya ako agad at pinaupo. Hindi po niya ako iniwan at talagang inalalayan po niya ako. Kita mo, no, binigyan talaga ng respeto ang isang Nora Honor. No, talagang nakikita natin sa kanya na talagang tumatanaw talaga siya, no, ng utang na loob o yung magandang nagawa sa kanya ni PRRD. Ibinabalik lang ni Miss Nora Honor yun. 'Di ba? Sana ganun kayo. 'Di ba? Katulad ni Miss Nora Honor na marunong rumispeto sa taong nagpahalaga sa kanya. Kahit may mga kausap ka po ay talagang binigyan mo ako ng oras na harapin. Pumunta po ako sa Malacanang para personal na humihingi ng pasensya dahil sa una pong pagbibigay ng award ay nasa hospital po ako. Kaya pag kalabas po ng hospital, binigyan mo ako ng chance para personal po kitang mapasalamatan. Ito po ay habang buhay kong tatanawin na malaking utang na loob sa inyo. At hindi ko po malilimutan ang sinabi nyo sa akin na pag may kailangan ka, nasa Davao lang ako. Yun, laging sinasabi ni PRRD yan. Ang nagpapatunay sa akin kung gaano po kayo kabuti at may pagmamalasakit sa lahat. Maraming salamat po at gabayan ka po ng puong may kapal. Ayan ha, si Miss Nora Honor na, ang isa sa nagpapatunay sa kabutihang loob ng isang Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan natin si Miss Nora Honor. Ayan ha, paano ngayon yan? Oh, yung mga anti-Duterte dyan, baka mamaya, Noranyan din kayo, ha? Oh, paano yan? Si Superstar Nora Honor, isa sa, alam nyo na, no, sumusuporta kay PRRD. Oh, paano ngayon yan, ha? Baka hindi na kayo Nora, sabihin nyo, hindi na kami Noranyan. Biglang gumanong kayo, ha? Walang personalan. No? Kung kahit ibang panig kayo, kung hindi kayo maka-Duterte, kahit maka-Marcos kayo, maka-Duterte, labas dito yon. Kasi iba si Nora Honor eh. Diba? Kumbaga, pagbibigay respeto niya yan eh. Kumbaga, ipinapakita niya yung ipinapakita niya na marunong siyang magbalik ng utang na loob. No? Hindi naman siya kagaya nung iba. Diba? Na hindi marunong magbalik ng utang na loob. Diba? Kaya saludo talaga kay Miss Nora Honor. Mamaya kasi pag-isipan ng iba, alam niyo naman, yung mga makikitid ang utak. Nako, si Nora Honor pala, maka-Duterte yan.
Oh, bigla na naman ganun. Eh, wala, hindi kami ano dyan, ganyan. Siraan nyo si Nora, ganyan. Di ba? Sinasabi ko dito, hindi naman sa sinasabing maka Duterte siya o maka Marcos siya, maka ganito siya. Wala. Kumbaga, binibigyan niya ng respeto kung ano ang respetong binigay sa kanya ni PRRD. Yun. Pinapahalagahan niya yun. Siyempre si PRRD lang talaga yung nakakita sa kanya eh. 'Di ba? Sa dami ng dumaan, si PRRD lang yung nagbigay halaga sa isang taong dapat naman talagang bigyan ng halaga dito sa sa Pilipinas, dahil alam natin si Nora Aunor nga ay hindi lang basta-basta artista. Alam natin ang isang Nora Aunor talaga ay mabigat 'yan. Marami nang nagawa yan, maraming naambag sa pelikulang Pilipino yan. 80th birthday po muli. Hintayin po namin ang iyong pagbabalik. Ay. Mahal ko po kayo, Nora Aunor, National Artist for Film and Broadcast Arts. Ayun. So nandito po yung mga picture nila sa Malacanang noon, yung awarding ceremony. Oo. Ayan, picture nilang tatlo ni Senator Bongo, at ito picture nilang dalawa ni PRRD. So sana all mga ganitong tao na may utang na loob, hindi nakakalimot, hindi katulad ng iba dyan na ang tatay nila ang tagal na hindi pinalibing. Nung dumating ang isang tatay Digong, siya lang naglakas, may political will na ipalibing. Yun nga ay sinasabi natin, no? Kasi sasabihin na naman ng iba dyan, kasi naman si Duterte, mura ng mura kay salita ng salita kay Sinasabi ko nga, hindi naman magkakaganyan si Tatay Digong kung walang pinagmulan yan eh. Meron ngang pinagmulan yan. Kaya nagagalit si Tatay Digong. Diba? O sasabihin na naman nila, mga Duterte nagsimula kasi niyan. Alam nyo, hindi ko kayo maintindihan eh. Diba? Sa kaganyang klaseng katwiran. Tapos, nakarang eleksyon, nagpapatulong sila kasi matatalo daw sila pag hindi tulungan ng mga Duterte at tinulungan nga naman. Hindi, sa totoo lang talaga. Totoo talaga yon. Kung hindi talaga nagtandem si PBBM tsaka si VP Sara, delikado talaga si PBBM. Kasi nga alam natin, si Leni kahit papaano malakas pa rin. Diba? Naglaban sila eh. Naglaban sila ng head-to-head ng Vice President eh. Talagang tinalo si PBBM. Si Leni lang ang kalaban nun. Diba? Si Leni lang yun. Hindi naman natin sinilalang si Leni. Diba? Pero kung ikukumpara sa talagang malalakas, talagang, diba? Pero natalo si PBBM. Ngayon, para ma-secure talaga, para siguradong mananalo sa pagiging presidente sa 2022, kanino ka ba papanig? Kanino ka ba sasama? O sino yung isasama mo? Siyempre, makakapagdala sa'yo. Makakapag-angat sa'yo. Yung alam mong maraming supporter, nakita nila talagang matunog ang mga Duterte talaga noong mga panahon na yun. Hanggang ngayon naman talaga. Diba? Ang laki nang naitulong ng mga Duterte, kaya hindi maitatanggi yung mga utang na loob na yon. Kaya hindi rin natin masisisi yung mga anak ni PRRD kung bakit nagkakaganon yung mga emosyon nila. Na, ikaw, pinalibing ko tatay mo, pero tatay ko, pinakulong mo. Hindi mo sila masisisi. Diba? Ngayon, kung may naririnig ng masama, di dapat sana pinag-usapan nyo na lang eh. Diba? Nag-usap na lang kayo ng mahinahon. Diba? Total naman. Magkalapit naman ang pamilya nyo sa isa't isa noon. Diba? Pwede nyo namang aregluhin kung anong problema ba yan. Ganto, ganyan. Ang problema kasi nagkulang sila sa komunikasyon. Hindi sila nagsasalita, walang nagsasalita. Hindi pinapaliwanag yung side nila. Laging iniiwasan yung mga nangyayari. Kaya talagang nangyari tong komosyon na to. Lalong lumala ng lumala. Pero kung nagkaroon sila ng magandang komunikasyon sa isa't isa, hindi lalaki ng ganito yung problema eh. Ngayon, anong isinukli nila? Kidnapping, illegal arrest at dinala sa Netherlands ang mahal nating Pangulo. Anyway, hindi po natutulog ang Diyos. Sabi nga ni Tatay Digong, may hangganan ang lahat. At salamat itong mensahe ni Miss Nora Aunor na malalagpasan ni Tatay Digong ito. Yes. Paniniwala ko, malalagpasan ito with our prayers, with outpouring of support ng milyong Pilipino. Yes. Ngayon, magsisimula na po ang mga prayer rallies all over the world, ngayon hanggang bukas. First time nangyari ito na may global celebration para sa 80th birthday ng isang dating Pangulo. Wala nang iba kundi ang nag-iisang Tatay Digong. Yes, totoo yan. No? Nakita ko yung mga rallies na yan, mga prayer rally nung birthday ni Tatay Digong. Talagang nakakakilabot dahil sobrang daming tao noon.
Di ba sinasabi ko nga hindi sila mahulugan ng karayom, talagang napakarami. Mantakin mo, wala ka na eh. Kumbaga wala ka na sa serbisyo, hindi ka na presidente. 'Di ba? Pero hindi pa rin siya nakakalimutan ng mga tao. Yung mga taong sumusuporta sa kanya nandiyadyaan pa rin. Eh yung iba nga pag bumababa na sa pagiging presidente, parang baliwala na sa mga tao. Isnab na ng mga tao. 'Di ba? Wala na akong pakialam sa iyo. 'Di ba? Hindi na sila iniintindi. Pero si PRRD hanggang ngayon is iniintindi pa rin ng mga tao sa kabila na hindi na siya presidente. Dapat kinakalimutan na siya kasi kung may masama siyang ginawa, dapat kinakalimutan na yan. Wala nang pakialam yung mga tao niyan. Bakit magpapakapagod pa sila? Bakit nung rally nung birthday ni PRRD nag-uulan? Umulat umaraw, nandudoon sila? Magsasakripisyo sila ng ganun kung yung taong inaakusahan talagang napakasamang tao? 'Di ba? Hindi naman tanga-tanga yung mga taong nagpunta sa prayer rally na yun, sa mga rally na yun ng birthday ni PRRD. Hindi sila tanga. Para magsakripisyo ng ganun sa isang taong makasalanan, sa isang tao na gumawa ng hindi maganda sa bansa natin. Marami pa ring naniniwala na si PRRD ay malaki ang naitulong sa bansa natin. Si PRRD ang siyang nakapagpabago kahit konti sa bansa natin. 'Di ba? Naniniwala pa rin sila na ang mga Duterte ay may maitutulong pa rin dito sa bansa natin. Ganun yan. Mahal ka namin, Tatay Digong. At salamat po, Miss Nora Honor, sa iyong pagtanaw ng utang na loob sa ating minamahal na Tatay Digong. Ayon at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box mga Noranians! So once again, I'm BT and I'm out. Peace!